Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kailan ipinalabas ng korte, Senator? Na-receive po namin yan a few days ago. So, hindi ko alam kung kailan actually nila nilabas yun. Opo. At siguro para lang sa mga nagtatanong, ano ba talaga pinag-ugatan? Bakit ho kinailangang mag-file po ninyong reklamo laban kay Roque at saka dun sa vlogger? Kasi ganito po, no? Paulit-ulit nilang nilalabas yung issue na ako daw ang nagbenta ng Scarborough nung nag-back channel ako nung 2012. Alam nyo, nung simula 2012 pa hanggang hanggang ngayon, pinapaliwanag ko yan kung ano nangyari, kung paano natin ipinaglaban yung interest natin ng panahon na yan. Kaya nga hanggang ngayon, nasa atin pa Scarborough. Pero kasi itong sila Harry Roque at itong mga vloggers ni Duterte, tuwing naiipit sila, nung nabisto sila na sila pala yung may secret agreement na disadvantageous sa ating bansa, nililihis nila yung atensyon at binabaling ulit yung sisi sa akin na alam naman nila na hindi totoo, no? Kaya para matigil na yan, di kinasuhan ko na sila. Kasi nung panahon ni Duterte noon, na silang nagsasabi niyan, yung propaganda na yan habang sila yung nagbebenta ng interest, si Duterte, ng interest ng ating bayan, yan, kasama na yung mga Pogo, yung mga telco ng China, kung ano-anong pinasok ni Duterte dito na sa mga China, panglihis nila ng attention palagi na ako daw ang nagbenta ng Scarborough. So, kinasuhan nila ako niyan noong 2016, na-dismiss yan noong 2017. So, alam nila Roque yan. Alam nila lahat na hindi totoo yan. Opo. Pero ngayon, at bago na yung administrasyon, hindi na nila kontrolado yung hudikatura, di pinail ko na. Opo. Ano po bang ibig sabihin, Senator Trillanes, para lang alam ng ating mga kaserbisyo, kapag naglabas po ang Quezon City Prosecutor's Office ng subpoena, anong ibig sabihin nun? Anong pagdadaanan na proseso? Ibig sabihin po nun ay kumpleto yung elemento, at least in form and substance, nung aking reklamo sa kanila. At binigyan ng halaga ng Office of the Prosecutor ng Quezon City at na talagang merong basihan yung aking reklamo, kaya sila ngayon ay pinapasagot na. Kasi kung walang laman yan yung aking reklamo, hihingian pa ako ng mga additional na impormasyon para magkaroon ng bigat yung aking complaint. Pero yan, ibig sabihin nun, na-satisfy na yung unang mga elemento, tapos niyan, pasasagutin sila, at eventually, magde-decide yung prosecutor kung isasampa nila sa korte o hindi. Opo. At base ho sa laman ho ng inyong reklamo, ay kumpiyansa ho kayo na ito po ay maitutuloy sa pagsasampa ng kaso ng mga prosecutor? O syempre, kasi mabigat yung very malicious yung ginawa nila Out of the blue. Kumaga, 12 years pa yung back channel talks. Nagkaroon nga ako ng hearing sa Senado about it. Inimbita ko mismo si Harry Roque, umattend siya, napakinggan niya lahat ng mga security officials na hindi nawala sa atin yung Scarborough. In fact, ipinaglaban pa yan ni President Aquino dun sa arbitral tribunal, nanalo pa tayo. At ngayon, may statement yung spokesman ng Coast Guard, si Commodore Tariela, sinasabing hindi na benta yung Scarborough, atin yan. Atin pa rin yan at pinupuntahan pa rin nila. Kaya talaga walang basihan. Pero kasi nilalabas nila ito ulit dahil 'di ba umamin yung China na merong secret agreement sila with Duterte na wag ire-repair yung BRP Sierra Madre. Biruin mo 'yon, talagang disadvantageous sa Pilipinas 'yon. So kaya inulit nila yan, pinailan ko sila. Hindi ko ma-filean si Duterte kasi covered pa siya ng immunity noon tsaka nag-prescribe na. Pero subukan ni Duterte sabihin na ako nagbenta ng Scarborough, isasama ko siya sa kaso. And for the record, Senator, wala hong nangyaring pamimigay ng Scarborough at atin pa rin yan hanggang sa mga oras po na ito. Yes, kaya nga, even yung mga media, sinasabihan ko na, pag sinasabi nyo
na nawala sa atin yung Scarborough noong 2012, nagkaroon ng incident dyan, parang binibigay nyo. Binibigay nyo, kayo ang nagbibigay. Propaganda lang yon. Diba? Kaya ilaban natin, mismo sa statement natin, hindi nawala sa atin yan kailanman. Ilaban natin, kaya nga nawala yung mga barko noon. Ano? Again, just a refresher lang doon sa mga kababayan natin nung panahon na yon. Noong April 2012, kahit i-google po nila at i-google po ninyo, makikita nyo dyan na pinalibutan yung Scarborough ng 80 to 100 ships. Ano? Ang na-report na Inquirer, 92 ships ng China sa Scarborough. Kasi sinwarm nila yan. So dahil nung nagkaroon na ng impasse o stalemate at hindi na umuusad yung usapan ng DFA with China, nag-decide si President Aquino na ipadala ako as back channel negotiator para pahupain yung sitwasyon at paalisin yung mga barko. Ganun po ang nagawa ko. 3 months ko nagne-negotiate dyan. 3 months na ako nagne-negotiate dyan. 7 meeting din sa Pilipinas, 7 meeting sa China. At pagkatapos ng meeting ko, 3 na lang ang naiwan, pero nasa labas na ng Scarborough. Ngayon, nung ayaw nilang paalisin yung 3 na iwan, doon po nag-file si President Aquino ng arbitration case. Pero atin pa rin po yan. Kasi kung kanila yan, bakit sila ay umalis? Di ba? Asa na yung 92 ship? Bakit 3 na lang naiwan? At bakit wala silang reclamation dyan sa Scarborough na yan? Walang base po dyan, ha? Hindi po totoong may base dyan. May ano yan. Iba po yung Scarborough, iba po yung nasa Spratly. Sa Palawan po yun. Ito Scarborough, Zambales po yan. So nilaban ko po yan. At tapos babalik ta rin itong mga to. Como ang sinabi daw, bakit daw hindi ko sinasagot si Enrile nun sa Senado nung nagdebate kami? Dahil ang subject nung privilege speech ko was yung paghahati nung Camarines Sur na tinutulak ni Enrile at hinaharang ko. Yun po ang subject ng interpellation. Hindi siya pwedeng magtatanong tungkol sa ibang subject. Out of order po yan. Kaya hindi niyo sa sinagot. Senate rule. No? Ngayon, bukod pa ron, confidential po yung foreign relations. Hindi po pwedeng ilalabas ng ganong detalyong. Kailangan may clearance ka sa presidente. Yes, opo. So nag-iintriga si Enrile nun kasi nabara ko siya. Hindi niya mahati yung Camarines Sur dahil may isang bagitong senador na humaharang sa kanya. Hindi niya kaya. Opo. Senator, Tapos alam niya, magkatabi kami nung nag-briefing ako tungkol sa back channel talks, katabi ko si Enrile mismo. Nung a few months before niya ako in-interpellate. Ngayon, ng mga panahon na yon, hindi ko po pwedeng sagutin yon doon po sa plenaryo. Maraming, syempre, inispin nila na yun, parang hindi ko daw masagot. Kung hindi ko masagot, binenta ko na kagad. Ang laki naman nung tinalon nyo. Anyway, ito ngayon, sige, panindigan nyo yan. At otherwise, talagang makukulong kayo dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.